Yan. Ang reflection ko po dun sa binasa natin, habang binabasa ko kasi siya kahapon, meron akong nabuong konting kwento na pinamagatan ko ang tunay na pagkain. Yung naisip kong kwento na to is, nireflect ko siya dun sa gospel. Kasi medyo malalim yung gospel para sa akin. Ang kwento na to is ang tunay na pagkain. Sa isang maliit na baryo, may lumaki na isang babae, isang mahirap ngunit masayang pamilya. Tinuruan siya ng kanyang lola na magtiwala sa Diyos. Isang araw, isang malakas na bagyo ang sumira ng kanilang tahanan at pananim. Kaya nagduda siya sa pagmamahal ng Diyos. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isang matandang gutom at pagod. Kahit pagod din siya, ibinigay niya ang huling tinapay sa matanda. Pagbalik niya sa bahay, nagulat siya at may mga dumating na tulong sa kanilang baryo. Doon niya naintindihan na higit sa pagkain, mahalaga ang pananampalataya at kabutihan. Hindi kailanman pinababayaan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang reflection ko po dito is, nakabuo po ako ng 7 reflections, sorry na po mahaba. Ang una pong reflection na nais ko pong ibahagi ay, ang tunay na kasiyahan ay hindi natin matatagpuan sa material na bagay. Katulad nga ng sabi ni Jesus sa dyablo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito ay matatagpuan natin sa Lucas chapter 4 verse 4. Sa kwento na aking ibinahagi, ang babae ay nagutom at ito ay nagpapaalala sa atin na isa rin itong temptasyon o pagsubok sa atin, kung ano ang ating pipiliin. Ngunit sa halip na panghawakan niya ang kanyang tinapay para sa sarili, pinili niyang magtiwala sa Diyos. Ibinahagi ito sa nangangailangan. Ipinapakita nito sa atin na hindi lang pisikal na pagkain ang mahalaga sa buhay, kundi ang ating pananampalataya at pagmamalasakit sa kapwa. Ang pangalawa pong reflection ko ay ang pananampalataya ay nasusubok sa panahon ng pagsubok. Tulad ng pagtukso ng dyablo kay Jesus upang sumamba kapalit ng kapangyarihan. Tayo rin po ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng tukso. Nandito yung takot at pangamba dahil sa mga kakulangan ng ating mga pangangailangan. Ngunit sa halip na kumapit tayo sa material na bagay, piliin nating magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Isurrender natin ang lahat sa Kanya dahil alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ipinapakita nito sa atin na sa panahon ng pagsubok, dapat nating piliin ang Diyos kaysa sa pansamantalang ginhawa. Ang pangatlo naman po ay ang Diyos ay tapat at hindi pababayaan ang Kanyang tapat na tagasunod. Sabi nga sa Lucas chapter 4 verse 10 to 11, tinukso ng dyablo si Jesus na subukin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtalon mula sa templo. Ngunit tumugon si Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa kwento na aking ibinahagi, hindi lamang sinubok yung babae. Ngunit dahil sa ating Panginoon, siya ay kumapit. Minsan meron tayong nararanasan na pagrereklamo, kahit na sumusunod tayo sa Diyos ay nagrereklamo pa rin tayo, at lalong-lalo na ang pagsuko. Samantalang sa atin naman, sa panahon natin ngayon, karamihan sa atin ay nauuna talaga ang pagrereklamo o pagko-question sa Diyos kung bakit tayo may mga pagsubok. Sa halip, bakit hindi kaya natin ibigay ang 100% na pagtitiwala at gumawa ng kabutihan? Sa dulo ng aking kwento, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa babae sa pamamagitan ng pagdating ng tulong para sa kanila. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay laging tapat at nagbibigay ng tamang biyaya sa tamang panahon. Sabi nga, perfect time is God's perfect timing. Ang aking pang-apat na reflection po ay, ang dyablo ay laging naghahanap ng paraan upang tuksohin tayo. Sabi nga sa Lucas 4:13, matapos matalo sa kanyang mga panunukso, iniwan ni Satanas si Jesus at naghintay ng ibang pagkakataon.
Ipinapakita nito na hindi natatapos ang ating laban sa tukso. Everyday yan meron for sure. Iba-iba ang way. Lagi tayong susubukin, lalo na sa ating kahinaan. Karaniwan na ginagawa ng kalaban ay ang ating emosyon o nararamdaman. Yan ang kanyang unang tinitira. Isa rin ang pagkagutom o desires natin sa mga material na bagay. Kaya minsan, naaakit tayong magsugal o kaya naman ay gumagawa ng masama tulad ng pagnanakaw. Ang paggawa ng kwento sa ibang tao na walang batayan, kahit ang paggatong natin sa mga kwento ay isang uri rin ng tukso. At syempre, hindi tayo nagiging aware doon. Ang takot at pagdududa sa Diyos, lalong-lalo na pag mayroong mga pagsubok na binibigay ang Diyos sa atin tulad ng sakit. Minsan sumusuko tayo, minsan, alam mo yun, parang, Lord, bakit ako? Hindi ba, parang ganon. May mga ganon tayo, karaniwan yun sa mga tao. Subalit sa halip na magpadala tayo sa tukso o pagiging makasarili, o mawala ng pananampalataya, piliin nating kumapit sa kabutihan o pagtitiwala sa Diyos. Ang panglima ay ang pagpapahalaga sa kapwa ay isang paraan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa tukso ng dyablo na ialay kay Jesus ang lahat ng kaharian, kung sasambahin niya ito, tinanggihan ito ni Jesus dahil alam niyang ang tunay na yaman ay hindi nasa mundo kundi nasa pagsunod sa Diyos. Ganon din sana tayo, na sa halip na ipagdamot natin ang huling tinapay upang tiyakin ang sariling kapakanan, piliin nating ibahagi ito sa nangangailangan. Sa paggawa nito, may papakita natin ang tunay na pagtitiwala sa Diyos na ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat. Ang pang-anim ay ang pananalig sa Diyos ay nagbubunga ng pagpapala. Sa aking kwento, pinili ng babae na ibigay ang kanyang tinapay. Hindi niya alam kung paano sila mabubuhay sa mga susunod na araw. Ngunit sa kanyang kabutihang loob at pananampalataya, bumuhos ang tulong para sa kanila. Ito ay paalala sa atin kung saan si Jesus ay puspos ng Espiritu Santo habang humaharap sa pagsubok. Kapag tayo ay nananatiling matapat sa Diyos, siya mismo ang magbibigay sa atin ng kalakasan at pagpapala sa tamang panahon. At ang panghuli po, ang sa Lucas 4, chapter 4, verse 11, dinala si Jesus ng Espiritu Santo sa ilang na nangangahulugang hindi siya iniwan ng Diyos kahit sa kanyang pinakamahina at pinakamatinding pagsubok. Katulad natin, bagamat nakakaramdam tayo ng takot at pag-aalinlangan, hindi siya kailanman nagdadalawang isip na iwan tayo. Sa dulo, natatanggap pa rin natin ang mga pinangako niya sa ating biyaya. Pinapaalala nito na kahit sa pinakamadalim nating sandali, hindi tayo kailanman nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Ito po yung naging conclusion ko dun sa sharing ko. Sa aking binahaging maikling kwento at sa nabasa natin sa gospel tungkol sa temptasyon kay Jesus sa ilang, ay parehong nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang ating buhay ay hindi lamang umiikot sa material na bagay, kundi sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok, maaring matukso tayong umasa sa sarili nating kakayahan, magpadala sa takot, o piliin natin ang madali ngunit maling paraan. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Diyos, kakapit sa Kanyang salita at mananatili sa kabutihan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, sapagkat Siya ang tunay na nagkaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Thank you.